Magandang gabi mga katambay. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Maraming salamat ulit kay Jomar na nagpadala ng unang bahagi ng kwento. Ngayon, eto na ang kasunod at huling kabanata ng nakakatindig balahibong istorya tungkol sa manika sa attic. Ang laruan sa attic. Ang manikang gumagalaw. Part 2, Wakas. Pagkatapos ng gabing nakita ni Angelo ang manika na may totoong mata, hindi na siya mapakali. Lahat ng sulok ng bahay ay tila may mga matang nakatingin sa kanya. Tuwing gabi, naririnig niya ang maliliit na yabag na paikot-ikot sa sahig, minsan parang mula sa dingding mismo. Isang gabi, nakatulog siya ng mabigat at nanaginip. Sa panaginip, nasa attic siya, madilim, amoy amag, at sa gitna ay ang rocking chair. Doon nakaupo ang manika, ngunit mas malaki na ito. Halos kasinlaki ng isang bata. Ang basag sa pisngi nito ay wala na. Napalitan ng makinis na balat na parang tao. At sa labi nito, may nakadikit na tuyong dugo. Lumapit ito at hinawakan siya sa kamay. Mainit ang hawak, hindi malamig gaya ng laruan. Matagal kitang hinintay, bulong nito. Nagising siya ng hingal na hingal. Pero ang mas nakakakilabot, ang kamay niya ay may marka ng maliit na daliri, parang naiwan ng mahigpit na pagkakahawak. Tinangka niyang lumabas ng bahay para magpalamig ng ulo. Ngunit pagdating niya sa sala, natigilan siya. Ang lahat ng pinto at bintana ay nakapinid mula sa loob. At sa gitna ng sahig, may nakalatag na mga laruan. Mga laruang hindi niya pag-aari. May luma, may bago, at lahat nakapalibot sa isang espasyo na parang altar. Sa gitna ng altar na iyon, nakaupo ang manika. Ngumiti ito. Bigla niyang naalala ang kwento ni Aling Rusing, kaya dali-dali siyang lumabas. Ngunit paglabas ng pinto, nandun si Aling Rusing na parang naghihintay. Iho, hindi mo na mababalik ang dati. Ang manikang yan, hindi laruan. Sisidlan yan. Sisidlan ng ano? Tanong niya. Kaluluwa. At kapag pinili ka niya, hindi ka na makakaalis. Napalunok si Angelo. Bumalik siya sa bahay para kunin ang gamit. Pero pagbalik niya, wala na ang altar at mga laruan. Malinis ang sala, para bang walang nangyari. Kinagabihan, nag-empake na sila ng mga gamit. Determinado nang umalis. Ngunit bago sila makalabas, biglang nag-brown out. Naging madilim ang buong bahay. Sa katahimikan, narinig niya ang unti-unting langit-ngit ng rocking chair mula sa itaas. Langit-ngit ng kahoy ang tunog. Sunod ay mga yabag, pababa ng hagdan, mabagal, mapanakot, hanggang sa pintuan ng kwarto niya. Sumilip ang ulo ng manika, ngunit hindi na ito maliit. Naging batang babae na si Celia, maputla, nakaputi, at ang mga mata ay punong-puno ng dilim. Hindi mo ba ako sasamahan? At bago siya makasigaw, lumapit ito at hinawakan siya sa mukha. Mabilis na dumilim ang lahat. Makaraan ang ilang linggo, dumating ang isang bagong pamilya sa bahay. Isang batang lalaki ang unang umakyat sa attic. Doon niya nakita ang rocking chair at sa ibabaw nito, ang lumang manika, nakangiti. Sa tabi nito, may maliit na kahon. Nang buksan ito, may laman na isang hibla ng buhok ng lalaking may pangalan sa maliit na papel. Angelo, at dyan nagtatapos ang kwento mula kay Jomar. Maraming salamat sa pagbabahagi. Ako ulit, si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, isend mo sa tambayancreepy@gmail.com. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong kilabot.